output ng mangyayari dito kay BP Sara Duterte. At syempre, pinag-uusapan na rin natin yung mga DDS senator, ay pag-usapan na rin natin itong isa pang witty, mga kababayan, witty sa Senado, na kung saan po ay napahiya dito kay Ping Lacson. Bakit, mga kababayan? Aba, nilayasan ito ni Ping dahil naghahanap po ito ng sagot, mga kababayan, sa kanyang mga katanungan. Ang sabi naman sa kanya ni Ping Lacson, ano kahilo? Pumirma ka muna bago ang sagot. Gusto mo sagutin kita pero ayaw niyong pumirma doon sa aking committee report? Ay, mga kababayan, ito po yung angal nitong si Senador Rodante Marcoleta kanina. Kasi po, nagsalita po muna, nagmanifest, itong si Ping Lacson, hinggil po sa mga inihiling nitong si Marcoleta. Okay, ito muna, puntan muna natin yung mga sinabi. Dahil pinagpipilitan po, mga kababayan, ni Marcoleta na tawag dito, imbitahin daw itong si dating Speaker Martin Romualdez. Samantalang alam po natin na inimbitahan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, mga kababayan, meron po siyang pwede siyang pumili dahil po sa interparliamentary courtesy na hindi po umattend dito sa pagdinig sa Blue Ribbon. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed Common copy sense daw. at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. Thank you, Mr. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, where there's will, there's a way. There's a will, This there's a way. 400-year-old proverb applies to everyone, bar none. Since getting the required majority signatures for this representation to be able to report out on the floor your Blue Ribbon Committee's partial committee report on the flood control saga seemed doomed from the time we first routed the same last February 11, 2026. I am compelled to stand before you on a matter of personal and collective privilege, and for good reasons. As we speak, the country's heat index is at its peak, but the Filipinos' anger burns hotter. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. Sa Barangay Mercado, sa bayan ng Hagonoy, Bulacan, ang baha ay bahagi na ng buhay. Wala nang ginawa ang mga estudyanteng pumapasok sa eskwela, mga namamalakayang pumapalaot at manggagawang araw-araw kumakayod, kundi lumusong at maabala sa hindi masawatang baha. Okay, bigyan ko lang kayo ng konting background na pinapatudsadahan po ni Lacson dito si Marcoleta. Dahil nga, mga kababayan, alam naman natin, doon sa Bulacan, yan ay baluarte nitong si Joel Villanueva. Nakasama po, mga kababayan, doon sa committee report na dapat po ay makasuhan. Subalit natapwat, hindi po pumipirma itong sila Marcoleta. At nangihingi po ito ng maraming mga katanungan dito po kay Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, pumirma ka muna bago ko sasagutin yung mga katanungan mo. Sabi nga ng isang residente doon, kung pinag-aralan lamang ang pinaggagawa nila, hindi kami magdurusa tulad nito. Correct. Sawang-sawa na kami. Habang sila ay nakahiga sa kama, kami ay nakahiga sa tubig. Correct. Sa kasamaang palad, magpapatuloy pa rin ang siklo ng paglilimas, paglusong, at pagbubuwis ng buhay at kabuhayan ng mga taga-Barangay Mercado tuwing sasapit ang tag-ulan. Mr. President, Filipino families in more than 30 provinces with high and medium-high exposure to flooding across the country are sure to be flooded in months to come, at risk of losing their livelihoods and lives. Our country stands to lose about $89 billion between 2022 and 2050 due to floods and tropical storms. Again, as we speak, the Philippines remains at the top of the World Risk Index 2025
among 193 countries worldwide as the most disaster-prone country due to high exposure to floods, Joe Granada. typhoons, and other natural hazards. These are only some of the reasons why I must speak today. Mr. President, while the partial committee report circulated to the committee members nearly 3 months ago remains pending for sponsorship, I cannot ignore the public's urgent demand for transparency regarding the flood control scandal. Therefore, as chairman of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigations, I rise today to deliver the chairman's progress report. This progress report contains the findings of the partial report, which is grounded but not limited to the 7 exhaustive public hearings in aid of legislation conducted by your committee on what stands as the largest corruption scandal in Philippine history. This also touches on the proceedings of the 8th and latest hearing and on other key matters of urgent concern to the succeeding public inquiries. Again, for the record, the partial committee report was circulated on February 11, 2026 to the members of this committee for thorough study and consideration. As provided in our rules, Section 1, Article 5, Blue Ribbon Committee Rules, committee reports must be signed by a majority of the committee's members before they can be filed with the Bills and Index Division of the Senate. Given the scale of the investigation and the details of the discussion, which, as you all know, reached more than 400 pages, Joseph sans Prieto. the annexes, each member has been afforded more than sufficient time to examine and scrutinize the full substance of the report. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. Correct. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bamakino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rafi Tulfo, who have signed the partial report. So dalawa na lang. While I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic. Nonetheless, it bears heavy emphasis. Most of the findings of the partial committee report are no longer new. And first view, they have already been validated, if not overtaken, by current events. In fact, the report may be pending, or while the report may be pending, the wheels of justice have already begun to grind. And I take pride in saying, in line with the direction of our report. Okay, so ayan mga ka-GP Natics, talagang pinabanatan nila ng husto etong mga kasamahan nila sa Senado na bakit ayaw nilang pirmahan etong committee report, mga ka-GP Natics. Ang dahilan po ng minority, particular na itong si Marcoleta, ay hindi daw po ito yung original na version. Mga kababayan, kaya hindi sila pumipirma, no? Kailangan daw maging original muna ito bago po sila pumirma, mga kababayan. Eh di ba common practice na po sa kanila na magbibigay lang muna ng talagang kopya, no? Saka po kapag nagkaroon na po mga kababayan ng sapat na pirma at sila po ay may aamyendahan, saka po ito gugulong. Eh pwede naman po nila mag-suggest ng kung ano pwede mga palitan dito. Kaya ngayon, mga ka-GP Natics, itong si Ping Lacson ay nabuisit na sa mga to. Although sinasabi niya na siya po ay binibigyan niya ng respeto ang bawat membro kung hindi po sila pipirma. Pero nakikita po natin, pinagbibilitan ni Marcoleta na isama si dating Speaker Martin Romualdez. Imbitahan si dating Speaker Martin Romualdez. Imbitahan ang 18 Marines. May kondisyones. Pero itong si Marcoleta, pagdating dun sa kanilang responsibility, naparusahan po yung mga kasamahan nila sa Senado, like Jingo Estrada, like Joel Villanueva, ay wala po silang say. Pinipigilan nila, kumakausap sila ng mga iba pang
mga members ng majority para hindi po pumirma dito po sa Blue Ribbon Committee Report. Na alam naman natin, ito po ay hindi gugulong kapag kulang po sa siyam ang pirma at hindi po magkakaroon, mga ka-GPnatics, ng tinatawag po na hindi po makakapag-suggest itong sila Lacson kung sino po yung mga kakasuhan. So kung titingnan po natin maigi sa ating point of view, maliwanag na gusto nilang ihinto, maliwanag na hindi nila gusto na matuloy itong committee report na to para hindi po, syempre, di ba, maparusahan, hindi po mapailan ng kaso itong sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, Chis Escudero. Dito sa ginagawa nila na to, sila mismo ang humaharang. Wishes to yield Oh. some questions by way of interpellation. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Oy. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may the interpellation? yes, may I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson Kumbaga sa akin mga kababayan ang nangyayari kasi dito, etong mga members ng mga DDS senators, parang ginagamit nila na pang-leverage ito. So si Lacson, mautak din. Teka, pupugpugin niyo ako ng mga katanungan? Gusto ninyo sagutin ko yung mga katanungan ninyo? Tapos kayo ayaw ninyong makisama, ayaw ninyong pirmahan. Gusto nyo may ipunto kayong tao, kapag hindi nyo gusto, hindi kayo pipirma. Kasi ang gusto nila talaga, si dating Speaker Martin Romualdez ang ma-implicate dito. Gusto nila na si Speaker lang, mga kababayan, ay maisama dito. At hindi sila papayag na si Joel Villanueva, Jingo Estrada, at itong si Chis Escudero, despite the fact, yung mga inilabas na po na mga statement ng mga resource person, hindi pa rin nila pinapaniwalaan. Di ko alam kung hindi ba nila pinapaniwalaan o talagang nagbubulag-bulagan itong mga DDS senators na to. At ang sabi nga ni SP Soto, tama yun, prerogative niya yun eh. Tama yun. At his discretion kung gusto niyang sumagot or hindi. Dahil gusto niya, matapos na rin yung committee report na yan, gumulong na. So, kumbaga, ginagamit nyo pan-leverage yung iba, di gagamitin din ni Ping Lacson para mapirmahan nyo na, para kayo ay ma-pressure din na pirmahan nyo yung committee report na yan. At isa pa, ano ba pinoproblema ninyo sa committee report na yan? Diba? Di wag pumirma si Joel, wag pumirma si Jinggoy, wag pumirma etong si Chis Escudero. Sabi nyo kayo ay para sa, 'di ba? Accountability. Gusto nyo mapanagot yung may mga kasalanan. Eto na, yung mga sinisigaw. Eto na yung mga tinuturo ng ebidensya. Ito yung dito kayo napupunta. Tapos ngayon ayaw ninyo.
Ayaw ninyo makisama? Would just say that he doesn't want to be Oo. interpolated. That will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. Pikon si Marcoleta doon. Ayaw niya na magbigay daw ng precondition etong si Ping Lacson na kailangan daw pirmahan muna ng at least 9 yung committee report. Kumbaga mga kababayan, ang gustong palabasin ni Marcoleta dito, okay, kung hindi mo ako sasagutin pero wag siya magbigay ng precondition. Yun nga yung precondition niya eh. 'Di ba? So parang kung gusto mo na merong sumagot sa mga katanungan mo bilang sponsor, para gusto mong may sumagot, di dapat ibigay mo rin yung kanyang pangangailangan para give and take. Hindi pwedeng take lang kayo ng take. Hindi pwedeng gusto nyo iharap yung 18 Marines. Merong privilege speech din kanina si Marcoleta na kailangan daw ipatawag si Singson, ipatawag si dating Speaker Martin Romualdez, ipatawag daw yung 18 Marines, pagsalitain daw si Saldico kahit hindi umuwi. Biruin nyo yun. Siya nga nagbibigay ng condition eh. 'Di ba? Hindi naman siya ang chairman. Pero siya ang nagbibigay ng kondisyon. Siya ang humihiling. Tapos ngayon, nasabi ng chairman, mga kababayan, siguro sa utak niya, sumusobra ka na. Ang dami mong hiling. Tapos, ang gusto ko lang mangyari, pirmahan nyo yung committee report para mapagulong na natin yan, para magkaroon na tayo ng recommendation. May rekomenda na natin, nakasuhan to mga to. Ang palusot ninyo, common sense lang. Hindi ito yung original. Bakit? Kailan ba tayo nagbigay ng original kapag sa committee report? Diba? Para nagbigay tayo ng pansamantala para in case na meron tayong mga aamyendahan, babaguhin, mababago natin. Diba? Pero bago natin yan mabago, kailangan pirmahan muna ng mga members. Yun ang hinihingi ni Ping Lacson eh, pero ayaw gawin nila Marcoleta kasi nga madadali dito itong sila Chis Escudero, Joel Villanueva at itong si Jingo Estrada. Talagang pinipilit po nila na mailigtas itong mga to. Kasi alam nila kapag nawala to, mga kababayan, alam nyo ang implikasyon. Pag nawala tong mga to, lalo na silang matatalo. Lalo silang alanganin. Dahil aakyat na po dyan yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya nagmamatigas ngayon itong si Marcoleta. Kita mo yung muka. Siguro nautusan to. No, baka mamaya mabato rin na kami ng laptop. Kailangan namin kumilos na. 'Di ba? Lapid Gatchalianza lang mga tapang yun. Wala eh. Kahit nga si Mig Subiro, wala. Hindi rin pumirma eh. Ma'am Lilian. Maraming mga nasa majority ngayon. Actually, sabi ko, hindi porkit nasa majority ay kakampi natin. No? Mga ka-GPnatics. Nakikita natin dito talagang sila ay partisan. Sila ay may kinakampihan. 'Di ba? Meron po sila ditong tawag dito. Hindi ba nga neutral to mga to? Meron po silang pinagkakautangan ng loob. Malamang sa malamang, itong mga to, may alam din dun sa mga ginagawa ng mga kasamahan nila. Baka nga, nakatanggap pa itong mga to eh. Diba? Naambunan din. Kaya ayaw nilang ihulog. Kaya ayaw nilang pabayaan. Para saan pa na nagkaroon ng investigasyon? Para saan pa na nagkaroon tayo ng tinatawag na pagdinig in aid of legislation? At kung gusto nyo mapanagot to hold them accountable, edi dapat pagbigyan nyo, di ba? Wala kayo dapat sinisino. Wala dapat kayo na tinitingnan dito. Kapag batas na ang pinag-usapan, you should uphold the rule of law. At dapat ay sundin ninyo, tuparin ninyo, tupdin ninyo ang inyong sinumpaang tungkulin sa ating konstitusyon.
Otherwise, dapat mga ka-GP Natics, makasuhan to mga to. Ang problema sa Ethics Committee, si JBRC to. Lahat ata ng kinasuhan ng ethics complaint, wala din. Dismiss lahat. 'Di ba? Oh. Oo, si Subiri, Gatchalian, JB nag-withdraw ng signature dyan sa partial report. Kaya nga parang sabi ko nga etong mga to, baka kaya ayaw nilang pumirma dahil baka masabit din sila. 'Di ba? So in order for them na hindi mapunto itong tatlong ito, edi nag-ano na lang, nag-back out na lang, nag-withdraw na lang ng pirma itong mga to para hindi matuloy. Pero ito na yung magandang pwede mangyari dyan. Pwede na maging leverage ito pagdating po doon sa impeachment ni BP Sara Duterte. Yan lang masasabi ko. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na mga araw kapag nagsimula na po ang impeachment laban kay BP Sara. Anyway, magandang gabi po muli sa inyong lahat mga ka-GP Natics. Hanggang dito na lamang po at magkita-kita muli bukas. Maraming salamat. Thank you.